Okay mga idol, no? So bibigyan ko na naman kayo ng idea mga idol tungkol dito sa EasySure Balancer Gear ng Rouser 220, Rouser 200 old model at Rouser 180. So marami pa rin kasi nagtatanong sa atin dito kung paano talaga yung tamang timing. Napakarami ko ng video nito mga idol, pero bibigyan ko pa rin kayo ng idea para iwas lagatakan ng inyong mga motor. Okay, so umpisahan na natin mga idol, no? So yan mga idol, no, kailangan nyo rin pala mag-DIY ng tools. So kahit mga welding rod, ganyan ang gagawin yung forma para makashoot dyan sa balancer nyo at matime nyo siya ng maayos. Okay, so sa pagpihit nito mga idol ay wag kayong magkakamali. Ang pagpihit lang po nito ay lagi pong pakaliwa, at isasagad nyo siya ng pakaliwa, ibabalik nyo po siya ng isang ngipin para hindi po siya stress at hindi po mapupwersa yung spring na nakalagay dyan sa loob ng EasySure Balancer. Okay, so ganyan paglagay niya, no? Yan, iikot mo siya ng pakaliwa, ibabalik mo siya ng isang ngipin. So ganun din sa kabila mga idol, no? Iikot mo rin siya ng pakaliwa, sagad. Yan, tapos ibabalik mo rin siya ng isang ngipin, tapos sabay pasok sa inyong tools na DIY. Okay, so napaka basic lang naman ito mga idol, pero marami pa rin nagkakamali nito. At bakit daw nagpalit na sila ng clutch lining? Bakit daw sobrang ingay? Kasi yan, hindi na nila na-timing pagkatapos nila magpalit ng clutch lining. Okay, so napaka basic lang, no? Ngayon sa paglagay naman dito sa pinaka balancer niya, yung nakalagay sa makina, so meron po yung mga timing mga idol. Yan, yung balancer gear na yon, meron po yung timing sa loob ng makina. So dapat yan mga idol ay naka-timing po siya. Okay, so sa paglagay niyan, wag niyo siyang ilalagay ng hindi naka-timing. May timing mark din po sa gilid kasi yan. Hindi nyo lang kasi makikita at nakatago po sa gilid, no? So bago nyo siya ilalagay nyo yung balancer washer. Yan, so isasalpak yung siya. Kailangan bago nyo isusuk ng pahigpit mga idol, no, huwag nyo siyang hayaan na hindi naka-timing. So dapat nakatutok din yung timing mark doon sa gilid. So makikita nyo naman yan, lahat naman yan may guhit or di kaya may kulay puti, no? Para sigurado na naka-timing po talaga. Kasi isa yan sa problema mga idol kung bakit ang motor nyo ay malagitik. Akalain nyo ay connecting rod ang problema, pero yan lang pala ang pinaka-problema, no? Wala lang siya sa timing. So napaka-importante niyan. Gamit lang kayo ng long nose, tapos saka nyo siya ipapasok. Yan. So dapat yan mga idol, pagka nailagay nyo siya ng nakaganyan mga idol, naka-timing talaga, no? So paulit-ulit tayo para iwas pagkakamali at hindi nyo uulit-ulitin yung ginagawa nyo. Okay, so ganun lang mga idol, no? So sa paglagay naman ng clutch housing, napaka-simple lang din. So yan, lagay nyo lang yung housing, kalug-kalugin nyo lang siya ng konti, galaw-galawin ng konti, ikutin nyo yung oil pump gear para pumasok. At pipigilan nyo yung tools na nilagay nyo, saka nyo sabayan ng pihit pakanan or pakaliwa para maidiin nyo yung clutch housing. Yan, pagka pumasok na yung clutch housing, mabilis na lang yun. Yan, o. So kailangan, yan, galaw-galawin nyo lang siya para hindi pumasok. Tapos reminder mga idol, dapat pagkapasok ng clutch housing, naka-timing pa rin yung EasySure Balancer at naka-top dead center dapat ang motor mo para iwas lagatakan pagkatapos mong gawin ito. Okay, so yun lang, bubunutin mo na yung EasySure tools. Pagkatapos mong bunutin, uugain mo. Pag hindi na umuga mga idol, ibig sabihin goods na po yung ginagawa nyo. Okay, so dapat walang uga kaliwa kanan. Alright, so sana nakatulong dun sa mga naka-rouser mga idol.